Ang kambal na isa lang ang nakikita. Hindi agad napapansin ang bahay ni Lara sa gilid ng bundok San Lazaro. Simpleng-simple lang ito, lumang yero, kalbong bakuran, at isang lumang puno ng mangga na may itim na tela sa sanga. Pero sa gabi, nagbabago ang lahat. Sa paglubog ng araw, maririnig ang halakhak ng dalawang batang babae, tawa at bulungan na tila may tinatagong lihim. Ang sabi ng mga kapitbahay, isa lang naman daw ang batang nakatira doon. Ang magkapatid, si Lara Saneko, 16 anyos, payat, at tahimik. Lumaki siyang nag-iisa matapos mamatay ang kanyang ina sa panganganak. Madalas siyang makipag-usap sa sarili, o kaya'y sa hangin. Sa eskwelahan, iniiwasan siya ng mga kaklase. Hindi dahil masama siya, kundi dahil may kakaiba sa kanya. Kausap na naman niya si Lara, bulong ng isa. Kanina pa yan nakangiti mag-isa, sabi ng isa pa. Pero para kay Lara, totoo ang kausap niya. Si Lyra, ang kambal niyang hindi nakikita ng iba. Tuwing umaga, sabay silang nag-aalmusal. Tuwing gabi, magkatabi silang matulog. Pareho sila ng damit, ng tawa, ng hilig. Pero sa litrato, isa lang ang lumalabas. Sa salamin, si Lara lang. Minsan, tinanong siya ng guro niya, "Lara, sino yang Lyra na tinatawag mo?" Sumagot siya, "Kapatid ko po." Ayaw niya lang magpakita sa iba. Doon nagsimula ang bulungan sa baryo. May nagsabing sinapian daw si Lara. Ang iba naman, nabaliw sa lungkot. Pero may matandang albularyo na bumisita sa bahay nila. Pagpasok daw niya, nanlamig ang paligid. Sa bintana, may batang babaeng nakatingin. Ngumiti ito sa kanya, sabay bulong. Hindi siya nag-iisa. Ang sekreto ng pagkasilang. Hindi alam ni Lara kung bakit siya ganito. Hanggang isang gabi, nakita niya sa aparador ng kanyang ina ang isang lumang kwaderno. Doon niya nabasa ang mga sulat ng kanyang ina. Dalawa silang ipinanganak, pero isa lang ang nabuhay. Yung isa, ayaw umalis. Ayaw niyang iwan ang kapatid niya. Nanginginig ang kamay ni Lara habang binabasa iyon. Hindi niya maintindihan, buhay si Lyra, kausap niya araw-araw. Pero nang dumating ang kanyang amang lasing, natuklasan niya ang katotohanan. Hindi ka dapat nagpapadala dyan, Lara. Sigaw ng ama. Bakit? Sino si Lyra? Tahimik ang matanda. Uminom muna, bago sumagot. Si Lyra ang kakambal mo. Pero siya yung, hindi nabuhay. Inilibing namin siya sa ilalim ng puno ng mangga. Tumakbo si Lara palabas ng bahay, dala ang lampara. Sa ilalim ng puno, hinukay niya ang lupa, luha ang tinatawag ang pangalan ng kambal. At doon, tumigil ang hangin, lumamig ang paligid, at may boses na sumagot mula sa lupa. Bakit ngayon mo lang ako hinanap, ate? Ang pagbabalik, simula noon, hindi na naging normal ang gabi. Laging gising si Lara. Sa bawat salamin, nakikita niya si Lyra, minsan nakangiti, minsan umiiyak, minsan galit. Hindi mo alam kung gaano kahirap dito sa ilalim, Lara, sabi ni Lyra isang gabi. Hindi mo alam kung gaano kasakit maiwan. Habang nagsasalita ito, dahan-daang ang nagiging malinaw ang anyo niya, balat na parang nasunog, mata na nagdidilim, at bibig na may ngiting pilit. Pero ngayon, sabi ni Lyra, pwede na tayong magsama ulit. Sinubukan ni Lara tumakbo, pero nakasunod si Lyra sa bawat salamin, bawat refleksyon, bawat anino. Kahit saan siya tumingin, naroon ang mukha ng kanyang kambal. Isang gabi, sinubukan niyang sunugin ang kwaderno ng kanyang ina. Pero sa apoy, lumabas ang imahe ni Lyra, galit, umiiyak, at may hawak na patalim. Bakit mo ako sinusunog, ate? Hindi ba't ako ang nagligtas sa'yo noon? Hindi makasagot si Lara. Hindi niya alam kung alin ang totoo, kung siya ba ang nabuhay o ang kambal niya. Sa huling sandali, tumingin siya sa salamin, at sa refleksyon, si Lyra na ang nakatayo, hawak ang kwaderno, nakangiti. Salamat, Lara. Ako naman ngayon, kinabukasan, may batang nakitang naglalakad sa baryo, payat, mapatla, pero masigla. Ngumiti ito sa mga tao, nagpakilala, ako po si Lyra, at sa lumang bahay ng San Lazaro, tuwing gabi, dalawang tawa ulit ang maririnig, pero sabi ng mga matatanda, isa lang talaga ang may katawan, kung ang kapatid mong nawala ay bumalik at gustong makipagpalit ng buhay, ibibigay mo ba?